You are now watching KG Channel. Hello and welcome back. Ito na po ang mga maiinit na balita. Nagtrending ang mga celebrities na nagdiwang ng Araw ng Kalayaan ngayong 2024. Si Box Office King Alden Richards ay nagdiwang ng Independence Day sa Rizal Park, Davao City. Namataan si Alden na dumalo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kasama ang mga Davaoenyo. Nagpaunlak din si Alden sa mga fans para magpa-picture sa kanya. Nakisaya at bumati si Alden sa lahat ng mga taga Davao. Ang mga bida naman ng Pulang Araw na sina Barbie Forteza at David Licauco ay namataan naman sa Mandaue City, Cebu para mag-celebrate ng Araw ng Kalayaan. Dumalo at nakisaya sa anibersaryo sa Araw ng Kalayaan habang may hawak silang watawat ng Pilipinas. Ang isa pang Pulang Araw star na si Sanya Lopez naman ay nakiselebrate din ng 126th anniversary ng Independence Day sa Batangas Provincial Capital in Batangas City. Masayang-masaya naman ang mga fans ng Pulang Araw dahil nakisaya, nakiisa at dumalo ang mga kapuso stars para ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan. Samantala, hindi naman natapos ang araw ni multimedia star Alden Richards sa pag-celebrate ng Independence Day kasama ng mga Davaoenyo dahil pinasyalan din ni Alden ang isang tourist spot sa Davao, ang Japanese Tunnel. Ang Japanese Tunnel sa Davao City ay nagtataglay ng mayamang kasaysayan mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang 300-meter-long tunnel na ito ay natuklasan sa pagtatayo ng isang hotel. Ang mga daanan nito, mga silid at mga sandata ay nagsiwalat ng mga pakikibaka at mga pangyayaring naganap noong panahon ng digmaan. Samantala, nakiisa sina kapuso stars Dennis Trillo at Ashley Ortega ng upcoming GMA Prime Family drama Pulang Araw at All Out Sundays and Queendom diva Marian Osabel sa pagdiriwang ng ika-126 Philippine Independence Day celebration sa Tarlac City Plazuela, Tarlac City. Maraming mga fans ng Pulang Araw ang giliw na giliw sa mga bida ng Pulang Araw dahil nakiisa sila sa pagdiriwang ng 126th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Hindi lang sila nagpasaya ng kani-kanilang mga fans, kundi nagpakilig din sila, lalong-lalo na ang Barda na nagpunta sa Cebu na pinakilig ang kanilang mga fans at sinabing hindi na Independence Day ngayon, kundi Araw ng Kakiligan ayon sa mga fans ng Barda dahil sa extra sweet nila sa isa't isa. Samantala, nagtrending ang pagpunta ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa Dubai para sa isang press conference, Kalayaan 2024 at nagkaroon ng questions and answers para sa Kimpao. Pinakilig naman ng Kimpao ang kanilang mga fans sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong. Sinasabi din na mas maganda kung subukan din ni Paolo ang isang rom-com. Ayon naman kay Kim na masyado na daw seryoso si Paolo, kaya it's time na magkaroon ng rom-com para sa Kimpao na kinatuwaan naman ng kanilang mga fans. Napag-usapan din ang Independence Day sa kanilang press con. Since ipinagdiriwang ang kalayaan ngayon, ayon kay Kim na thankful siya na hindi siya nahirapan makatrabaho si Paolo. Napakagaling umarte at napakagaan katrabaho. Ayon naman kay Paolo na na-challenge siya sa What's Wrong with Secretary Kim dahil rom-com. Nakakatawa at the same time, nakakakilig. Nagpapasalamat din siya kay Kim at inamin ni Paolo na first time niyang magkaroon ng katrabaho na hindi nauubusan ng energy at nakakahawa ang sayang dulot ni Kim sa trabaho. Marami ding mga Kimpao fans ang sobrang kilig sa Kimpao dahil na rin sa sweet nila sa isa't isa at makikitang may something special talaga kina Kim at Paolo. Nagtrending din kasi ang pagwo-workout nila together, nag-jogging din sila sa Dubai at sobrang pinakilig ang kanilang mga fans nang maghandog na ang Kimpao ng awitin para sa kanilang mga tagahanga sa Dubai. Hands-on din sa pagtulong ni Paolo Avellino kay Kim
sa kanilang naging biyahe sa Dubai. Pati pagdadala ng mga bagahe ni Kim ay dinala na din ni Paulo dahil malalaking maleta ang dala-dala ni Kim para hindi na ito mahirapan. At si Kim Chu naman ang nagdala ng bahagi ni Paulo dahil kakaunti lamang ang dala ng aktor. Since dinumog ng mga Pinoy sa Dubai ang pagbisita ni Kim at Paulo, doon hindi naman maiwasang maikumpara ang naging mall show ni Jean Lim at Sanya Lopez dahil mayroon silang prino-promote na movie. Dahil sinasabing dinumog umano ng mga tao ang mall show ni si Yan Lim. Ngunit maraming mga netizens, lalo na ang mga nanood ng mall show ni si Yan Lim, na hindi naman daw napuno man lang ang mga upuan at maraming bakante. Sinasabing hindi na interesado ang mga dating mang tagahanga ng Kim Z kay Ziyan dahil na rin sa naging reactions ni Ziyan sa kanilang breakup ni Kim Chu. Sinasabi din masyadong madaldal para sa isang lalaki ang ginawa ni Ziyan sa kaliwat ka ng interview niya nitong mga nakaraang araw. Mukhang naging matumal na nga si Ziyan sa mga tao, hindi katulad noong sila pa raw ni Kim Chu.